Hello. Magandang araw. Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno. O in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading na Mismo. Okay, so this reading, this love message ay para sa lahat ng Gemini. Okay, so hello sa inyong mga Gemini dyan. Gusto magpasalamat sa lahat ng Gemini na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa Mystical Moreno channel. Thank you so much po. Sobrang appreciated. Sana patuloy niyo pong suportahan by liking this video. It really helps the channel grow. Comment na rin sa baba, lalo na kung mag-resonate ang reading. And sa mga bago, sana subscribe na po kayo sa aking channel para mag-grow pa siya. At marami pa akong love readings na magawa para sa inyo. And like, share, and comment na rin sa video ito. Okay, so ang gagawin natin today ay ang 8 card spread kung saan bubunot ako ng 8 cards from this deck. Okay, and then 8 cards then from the other deck. And then interpret natin siya. And let's see ano ba ang love message or ang mensahe ng universe sa inyo ngayong mid-May. So, Taurus season, pero malapit na ang inyong season. Yan. And as I always do here in my channel, I remind everyone that this is a general and collective reading. So, it may or may not resonate with all of you. Kapag hindi siya nag-resonate, huwag pilitin. Or take whatever resonates, leave the rest behind. Kapag hindi talaga, yan, abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Baka yun ay mag-resonate na. Ibig lang sabihin kasi hindi ko nasagap yung energy ninyo sa reading na to. Or panoorin ninyo yung mga past videos na post ko na baka isa din doon ay mag-resonate sa inyo dahil ang tarot and oracle readings naman talaga ay timeless. Better yet, book a personal and private reading. Yung email ko naman ay nasa description box below. Yan. Better yon kasi mas naka-tune in at naka-align yun sa energy ninyo. Okay, so let's begin. Yan, cut ko lang. Tapos simulan na natin ang inyong reading. I'll get the 5th card dahil may premiere. First card, 4 of Cups. And nakakabit siya kay 8 of Wands. Oh, okay. Currently, meron isa sa inyo, either ikaw o yung person mo, roles can be reversed, na medyo emotionally detached. And medyo nagpo-progress siya, ha. Pwedeng ang cause niya ay conflict or pwedeng someone is falling out of love. Pero I'd rather have the conflict kasi may chance pa siyang ma-resolve. Diba? Parang temporary emotional detachment lang siya. Pero kasi kung falling out of love, medyo hindi na siya temporary emotional detachment. But that's the energy that I see here. And medyo nagpa-progress itong pagde-detach ng isa sa inyo sa connection. Oops. O, diba? Pati si 8 of Wands nag-detach. Ayan. Pero tingnan natin ano pa bang detalye at ano pa bang kaganapan kasi bakit may emotional detachment na nagaganap between the two of you. Okay, 2 of Wands. Okay. Oops, sorry. Malog. Okay. Meron isa sa inyo na medyo burdened na sa connection. Feeling ko ano siya, parang may mga obligations kayo pareho, pero yung isa, parang hindi na niya kayang gampanan yung obligasyon niya sa relationship, o yung role niya, o yung mga commitment na dati
parang sinabi niya na kaya niya mag-commit. So, ngayon parang with the Two of Wands here, may mga decisions na siyang ginagawa. In his or her mind, pinag-iisipan, ano ba, push ko ba to? Or hindi na? Ano pa ba yung other options for this? So, weighing the options na siya at the moment. And dahil emotionally detached na nga itong tao, either again ikaw or siya, dahil meron na sa inyo na emotionally detached, meron na rin nagwi-weigh ng options, ano na yung mga kailangan gawin. Kung mag-i-exit na ba talaga sa relationship, i-resolve pa ba siya? Pero, parang may burden na siya. Or because of that choice na kailangan niyang gawin, yun yung nagbibigay din ng parang burden sa person. So, tignan pa natin. Okay, Knight of Pentacles. Okay, the Hierophant. Okay. So with the Knight of Pentacles here na nakakabit kay Hierophant. So, meron, pero isa sa inyo pa rin, parang fully committed pa. Parang, kung yung isa ay medyo emotionally detached, yung isa is super attached pa sa relationship. Okay? And, with the Knight of Pentacles, ayan, Knight of Pentacles or Knight of Coins, sunod natin siya. Okay. So, with the Knight of Pentacles and the Knight of the Hierophant here, so there's this may isa pa rin naman na consistent. Again, kung hindi ikaw yung emotionally detached, ikaw yung consistent pa na nag-e-effort, alam mo pa rin kung anong responsibility mo sa relationship at ginagawa mo pa rin siya, and you still trust the process or trust na, okay, this is, lang siya, parang phase lang siya sa relationship at maayos din siya. Parang may ganun kang, kung ikaw to may ganun kang energy. And kung ikaw yung emotionally detached, ganun yung energy ng person mo. And with the Hierophant here, fully committed pa nga siya sa relationship. And parang nandun pa rin yung optimism niya na mag-a-align pa rin naman yung mga beliefs niyo or relationship goals ninyo. Okay. Yeah, King of Cups. Okay. Yeah, and with the King of Cups, this person, kung sino man yung hindi emotionally detached pa sa relationship, may may emotional stability. Kaya din siguro parang hindi rin siya nagpapanik kung ikaw yung emotionally detached. And again, reverse nyo na lang yung role. Parang si other person is hindi siya nagpapanik, hindi siya nag-overthink, hindi siya nag-iisip na okay, wala na to, ganyan. May very optimistic pa rin siya, and basta gagawin lang din niya yung lahat ng makakaya niya for the relationship to work until na the other party says wala na talaga. And here with the Hangman pa nga is there's this waiting and seeing between the two of you. May nagaganap na parang pause. Yun nga, hindi yung kahit ikaw yung emotionally detached person, parang tinatansya mo rin na parang baka ano nga lang din to, something na na will pass eventually, di ba? Pero and the other person is being patient dun sa person na emotionally detached, and tinatansya din yung magiging kaganapan in the following days. Okay, so King of Pentacles and
Okay, Two of Swords. Ayan. So, there's a decision to be made na naman. So, kanina Two of Wands. But Two of Swords here is, again, itong decision na to is something din na parang gusto nang i-relay at sabihin. Parang kung na-formulate na siya sa utak. Okay? Kung kanina yung Two of Wands is more on the decision of yung sa desire ba na okay, gusto ko siyang, ito yung gusto kong mangyari. So, ano yung kailangan kong gawin at pagdesisyonan. Ito naman, ito yung mga gusto mong, with the Two of Swords here, ito yung mga gusto mong gawin for it to still work. Yan. So, nandun din siya sa ano na pinag-isipan din niya stay or leave the relationship. It's a parang meron siyang very difficult choice na kailangan gawin. However, kasi dito nakakabit siya kay King of Pentacles. Kaya siya medyo indecisive din itong person. Kasi nakikita din niya na in this relationship, there's so much stability, so much abundance din na hindi rin niya maiwan yung relasyon dahil alam mo yun, parang in his or her mind, kapag umalis ako sa relasyon na ito, makakahanap pa ba ako ulit ng ganitong person na this, pero pipilitin ko ba ang sarili ko kung wala na akong nararamdaman? May mga ganun siyang conflicts, dilemma na di ba? Minsan kasi yung iba pa dalos-dalos, pero kasi tapos pag lumipat sila sa panibagong relationship, ma-realize nila na mali yung mga desisyon nila kasi di ba parang mas pinangunahan nila yung minsan yung emotion kasi di ba nilalamon niya yung proper decision making, di ba? So may ganong siyang mga reflections at the moment. Okay, Nine of Swords yan. So, medyo restless na tong person na to. Kakaisip, ano bang kailangan niyang gawin? See, ayan, Tower moment pa. Ayan, there's a chance. There's a possibility. Ito, nakikita ko dito na dahil nga nagiging burden na rin dito sa tao na to, and then medyo restless na siya with the Nine of Swords showing up here na too much anxiety, alam mo yun, hindi na siya nakakatulog sa gabi, kakaisip ano yung mga kailangan gawin, gusto ba niya, ayaw na ba niya, and this will cause eventually a tower moment or a sudden change. And but dalawa yung pwedeng mangyari dito sudden change kasi si tower moment, pwedeng biglang magkaroon ng matinding reflection at ma-realize niya na ay hindi, ikaw pala talaga yung gusto niya, or parang ay nga he or she would rather stay and work it out, or it's the other way around na he or she will leave the relationship dahil nga sobrang hindi na niya alam kung anong gagawin. Okay, so brace yourself. Okay, see, may the devil pa. Medyo okay. Yeah, careful lang kasi if this person decides to stay, baka lang maging hindi siya maging authentic version of himself or herself. Kaya pag-isipan mo rin kung at kailangan siyang pag-usapan kasi kung wala na talaga, bakit yung pipilitin pa? Kasi magkakaroon ng manipulation ng emotion, ng mga pangyayari. Alam mo yun, parang this person will just act it out, di ba? Pero mapapansin mo eventually kapag tapos na at napagod na rin siya acting things, ma-manifest na naman yung emotional detachment. And with the Knight of Cups here showing up again with the manipulation card is there's something ayun yung kasi Knight of Cups is a card of affection,
Okay, and alam mo yun, yung mga intentions ba niya ay manipulated lang, di ba? Or parang fabricated or acting lang. So, there's that possible tendencies if this person decided to stay. And last card. Okay, see, Four of Pentacles. Yeah. Pero alam mo, possessive din tong person na to. Parang, emotionally detached siya, pero parang gusto ka rin lang niya for himself or herself. Alam mo yun, parang ayaw niya mag-commit sa'yo, pero parang hindi ka, parang kahit hindi niya sabihin, parang that's what he or she is hoping for. Na wala mo ng iba, wala ka muna makilalang iba. May ganun, di ba? May mga ganun tao na medyo selfish din talaga. Kasi Four of Pentacles is about being greedy, possessive, parang gusto nila sa kanila lang lahat. Tapos ayaw naman mag-commit, ayaw naman maging emotionally available, emotionally stable. Di ba? Parang they just have the idea of that Ten of Cups or a happy relationship or ano, pero they're not doing their part. And yeah, so medyo complicated lang ng konti yung magiging kaganapan ng relasyon. Lalo na someone is just going to manipulate the situation kung mag-stay man siya. Pero again, isa sa inyo is fully committed, di ba? Pero sa isang relasyon, hindi lang one-way street siya. Hindi lang isa dapat na nagko-commit at nagbibigay ng effort. Dapat pareho siya at pareho nyo siyang pareho kayong accountable sa mga ginagawa nyo sa relasyon. Pareho kayong responsible sa mga roles ninyo in the relationship. Ano yung mga goals ninyo? Dapat hindi lang isa yung nagbubuhat ng or nagdadala na relasyon or nag-e-effort to reach that goal. So, yeah, medyo may mga reflections talaga kayong kailangan gawin together. Diba? This reflection, yung Two of Swords and Two of Wands, also nasa energy mo rin siya kung ikaw yung fully committed at siya yung detached. Parang may mga decisions ka rin na kailangan gawin. Kasi nararamdaman mo rin naman siya. Nakikita ko naman dito, hindi ka naman manhid. Pero yun nga lang, medyo optimistic ka lang talaga sa relasyon ka that you're holding on sa relationship para kasi nga very optimistic ka that everything will work out fine or perfectly okay. Alright, so yun. So sana nakatulong tong reading na to. If nag-resonate siya sa inyo, just manifest the positive outcomes. Okay, kung magkatuloy man or hindi, as long as it is the positive outcome or it's for the good na ninyong dalawa, di ba? Then so be it. Okay? Use this reading with discernment. Ayun, so and abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Okay? Dito lang sa aking channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, ang mismo. Kita kits. Ingat.